Ika-6 na pong kabanata sa pagpapatuloy. Habang umiikot ang paningin ng ating bida na makikita ang mga asasin na sinabi nito na kunin daw ang lahat ng kanilang mga sandata at punuin ang mga sulo ng langis. At tumugon ang alagad nito na masusunod daw iyon, sir. Na makikita ang ating bida na malapit ng pumikit na pinagpapawisan na sinasabi niya sa kanyang isip na ito daw ay napakasakit. At biglang may makikitang nagliliyab na apoy at ito pala ay ang ating bida na nag-activate ang kanyang talisman sa kanyang katawan. At tumayo ang ating bida na hindi na naapektuhan ng poison fog. At napatanong sa kanya si Doosobu na ano daw ang nangyayari. At tumugon ang ating bida na nakatingin sa kanyang mga kamay na sinabi niya na pautal-utal na hindi niya rin daw alam. At pagkatapos ay patanong na sinabi niya sa kanyang isip na ito daw ba ay dahil sa heaven and earth spirit na nasa kanyang katawan. At humawak ang ating bida sa kanyang batok na nagparaan na lang na sinabi nito na sa tingin daw niya. Ito ay dahil sa breathing technique ng Heavenly Dragon Escort Agency na gumagana laban daw sa poison na ito. At naiinis na sinabi naman ni Tang Kunbaek na kasalanan daw niya ito. Hindi daw siya makapaniwala na nasa ganitong kalagayan siya kahit na ang lason ang kanyang espesyalidad. At tumugon na sinabi sa kanya ng ating bida na hindi daw naman niya kasalanan ito at hindi daw naman niya alam ang bawat lason na naririto. At nanlaki ang mga mata na napasabi si Tang Kunbaek na ang latent soul poison daw ay dapat kinokonsumo sa pamamagitan ng ilong o bibig. Pero walang problema daw ang alak. Hindi daw niya matukoy kung ano ang sanhi nito. At nagpalingalinga ang ating bida sa paligid. At nakita niya ang ilaw na sinabi niya na ang mga sulo daw ang dahilan. Nilagyan daw nila ng lason ang langis sa mga sulo. At tinanong siya ng ating bida na gaano daw katagal ang epekto nito bago mawala. At tumugon sa kanya si Tang Kunbaek na mahigit daw sa 4 na oras. Dagdag pa nito na hindi daw mawawala ang epekto kung patuloy na magsusunog ang mga sulo. At tinanong siya ng leader ng Westlake Dog Trio na ano daw ang gagawin niya ngayon. Lalabanan daw ba niya sila? Nag-iisip ang ating bida na nakahawak sa baba na tumugon ito na ang lahat ng 4 daw na yon, sulo daw niyang mag-isang lalabanan. At sumigaw na sinabi, habang nakadapa ni white-haired orangutan na ang kailangan daw niyang gawin ay ambusin sila. Na ikinagulat ng ating bida. At sinigaw na sinabi pa nito na kailangan daw niyang tuparin ang kanyang obligasyon na dalhin siya sa Murim Alliance bilang escort. At nakahawak sa baba ang ating bida na nagtataka na sinabi niya na ano daw ang nangyari bigla. Ilang araw pa lang daw ang nakalipas. Sinabi daw niyang magbibigay siya ng 500 gold niyang sa sinumang magliligtas sa kanya. Habang nakapikit ang ating bida na nag-iisip ay sinabi ng matandang orangutan na bibigyan daw niya siya ng 1,000 gold niyang para sa ligtas na pagdadala sa kanya sa Murim Alliance. At nagulat na napasabi sa isip si Doosobu na ang kabuuan daw ay 1,200 niyang kasama ang ibibigay daw niya sa kanya. Ang laki daw ng kikitain niya. At nakipagkasundo ang ating bida na itinaas ang isang daliri na sinabi na kukunin daw niya ang 1,000 niyang at tuturuan pa daw niya siya. At sinabi naman ni Tang Kunbaek na kung makakatanggap din daw ba siya ng kaalaman sa martial arts. At mabilis na inilingon ng ating bida ang kanyang ulo na sinabi sa matanda na makikita ito na nangigigil sa inis na kung hindi daw niya gusto. Wala daw namang problema. At nanginginig na ang buong katawan ng matandang orangutan na sinabi sa ating bida na baliw ka talaga. At pagkatapos ay may malakas na sumigaw sa looban. Nangangalit ang ngipin ng matandang orangutan na sinabi pa niya na wala pa daw siyang nakikitang sinuman na kasing baliw daw niya. At nakangiting tumugon ang ating bida na kung ganoon, ituturing daw niya na nakumpirma na ang kanilang kasunduan. At pagkatapos ay tinawag niya si Battled Viper. At sinabi niya na mayroon daw bang ekstrang langis para sa sulo dito. At tumugon ito na pinuno daw nila ng langis ang pulang garapon na yon. At kinuha ng ating bida ang garapon na sinabi na mabuti. At hawak ang garapon at sinabi niya na mayroon daw siyang ideya. Sinabi pa niya na una. At hindi na idinitalye ang pag-uusap. At pagkatapos ay sinabi ni Doosobu na pagulat na okay lang daw ba siya na mag-isa. At nakatingin lang sa kanya ang Westlake Dog Trio na walang masabi. At makikita ang ating bida na sinasabi na hindi daw ito magiging kasing kadehado gaya ng iniisip daw niya. At makikitang binuksan na ang pinto ng mga asasin. At pumasok ang mga ito na sinabi na andito na daw ang kliyente nila. Habang makikita ang lahat ay nakadapa at ang anino ng mga tao ay papalapit na sa kanila.
At ang ating bida ay nagkukunwaring apektado ng lason na ito ay tumingin na umuungol sa sakit. At isang tao ang makikita na nakaupo sa bangko at buhat ng mga alagad nito. At biglang sumigaw si white-haired orangutan na master. At dagdag pa nito na sinabi na paano daw ito nangyari. Sigurado daw siya na pinatay na daw niya siya. At makikita ang master ni white-haired orangutan na distort na ang muka at putol ang kamay at mga paa nito na sinabi nito na 10 taon na daw ang nakalipas. At nakangiting sinabi na labas ang lahat na 24 ngipin na palagi daw niyang sinasabi sa kanya na putulin ang ulo ng kanyang mga biktima. Para matiyak na talagang patay sila. Pero salamat daw sa kanya, narito pa rin daw siya sa mundo. Na makikita si white-haired orangutan na nanggagalaiti sa galit. At sinabi pa ng master niya na makikita ang 3 niyang disipulo na kamustahin daw nila ang kanilang senior brother. At makikita naman sa kabila ang 3 rin niyang disipulo na sinabi pa na itinuro daw niya sa kanya ang pinakamahuhusay na demonic arts, ngunit hindi daw siya sapat na malupit. Nagkaroon daw siya ng pag-aalinlangan sa pagpatay sa tao, kaya't hindi daw siya umunlad ng husto. At pagkatapos, ay makikita ang ating bida na nagpapanggap na nahihirapan na sinasabi sa isip na ang mga bali-balita daw tungkol sa puting buhok na orangutan ay mali sa lahat ng oras. Sinubukan daw niyang patayin ang kanyang guro dahil tumanggi ito sa kanyang mga utos na pumatay ng tao. At sinabi pa ng master ni white-haired orangutan na mas mabuti pang mamatay na lang daw siya dito kaysa magdusa sa mga kamay ng Murim Alliance. Maraming kasama daw ang susunod sa kanya, kaya't hindi daw magiging mag-isa ang landas niya patungong impyerno. At pagkatapos marinig iyon ng assassin ay napahawak ito sa espada na sumagot ito na kung ang sinasabi daw ba niya na papatayin niya rin sila. At tumingin ng kakaiba at mumiti na sinabi nito na siyempre daw naman. Habang makikita ang ating bida na seryosong nakatingin ay sinabi pa ng master ni white-haired orangutan na patayin daw silang lahat. At mabilis na umaksyon ang ating bida na mabilis na sinipa ang disipulo nito. At makikita na ito ay kanyang napatumba na sumisigaw ng sakit na pinagmamasdan ng ating bida. At nagulat ang matandang distorted ang ulo na master ni white-haired orangutan nang mabilis na hahawakan siya ng ating bida. At nang mahawakan niya ito ay niyakap at tinutukan niya ito sa liig. Nasinigaw na binantaan at sinabi sa mga kasamahan nito na wala daw ni isa sa kanila ang gagalaw. At unti-unting binabaon ng ating bida ang kutsilyo sa liig nito na napapasigaw ng sakit. At sinabi habang naiinis ang mga disipulo niya na manatili lang daw sila kung asaan sila. At sumigaw ang ating bida na sinabi na ngayon na daw. Na makikita habang napapalibutan ang ating bida ay nagsitakbuhan palabas ang kanyang mga kasama. At pagkatapos makalabas ay saglit na sumilip si Doosobu na nag-aalalang tumingin. At sinabi ng ating bida sa kanyang isip habang pinagmamasdan niya ang mga kasamahan na naipalabas daw nila ang lason gamit ang kanilang inner energy pero hindi pa rin sila handa para sa labanan. Mas mainam na siya na lang ang makipaglaban mag-isa. Habang makikita rin ang mga disipulo ng matandang distorted ang muka ng mga naiinis. At habang yakap pa din ang matanda ng ating bida na nakatutok ang kutsilyo ay sinigaw na sinabi nito na mamili daw sila. Na makikita ang pintuan na labasan ay pasarado na. Na sinabi ng ating bida sa mga assassin na Green Mountain Ghostly Blade. Na napatingin ang leader nito sa ating bida. At mumiti ang ating bida na sinabi na ang kaaway ng ating kaaway ay maaaring maging kaalyado. At sila daw ay magtulungan sa ngayon. Kung sang-ayon daw siya, patayin daw niya ang mga ilaw at tiyaking protektahan ang puting buhok na orangutan. Na nakatingin sa ating bida ang assassin ng Green Mountain Ghostly Blade na napasabi na ikaw. At pagkatapos ay sinabihan ang mga kasamahan na sirain daw nila ang lahat ng sulo na andito. At makikita ang mga ito na isa-isa na nilang sinisira ang mga sulo hanggang sa punto na ang kapaligiran ay nagdilim. Na makikita ang leader ng Green Mountain Ghostly Blade ay nakatingin sa ating bida habang hawak pa din ang matanda. At sinabi sa kanya ng matandang distorted ang muka na bakit daw hindi na lang sila subukang makipagkasunduan. Na biglang ginilitan ng ating bida ang leeg nito. At pagkatapos ay binitawan na niya ito na itinapon sa lupa na wala ng buhay. At mabilis na pasugod na sinisigaw na sinasabi ng mga ito na tatangkain daw niyang patayin ang master nila. Agad daw napatumbahin siya. At mabilis ding sumugod ang ating bida na mabilis na pinatumba ang bawat isa sa kanila na bawat tamaan ay sumisigaw ng sakit ang mga ito.
Habang nasa dilim sila ay sinabi ng isang disipulo na tinamaan daw niya siya. Ngunit tumugon ito na buwisit ka, hinayopak ka. Ako ito ang kasama mo. At makikita ang dugo sa kadiliman na sinasabi na sino daw ito. Na makikita ang leader ng Green Mountain Ghostly Blade na nagugulat na sinasabi na ano daw ang nangyayari. At makikita ang ating bida na sumisigaw na hinahampas ng espada ang disipulo ng matandang distorted ang muka. At nang mapakinggan ito, sa labas nila ay napasabi si Tangkun Baek na yon na daw ang signal niyang Master Jongryong. At makikita ang paa ng ating bida na papalabas na puno ng dugo ang kasuotan. At nang makita nila ang ating bida ay nagulat ang mga ito na nakatingin lang. At makikita na malamlam na ang mata ng ating bida na mabilis na bumagsak sa lupa. At napasigaw ang mga ito na yang Master Lee Jongryong. At dito na po nagtatapos ang ika-6 na pong kabanata. Ika-61 kabanata sa pagpapatuloy. Malapit nang sumikat ang araw. At sa labas ay nakatayong naghihintay sila sa signal ng ating bida. At sinabi niyang Jogang kay Doosobu na ginawa daw nila ang lahat ayon sa plano, pero sa tingin daw niya, ang iwan siya mag-isa doon ay walang pag-ingat. At nanggigigil naman ang isa sa Dogtreo na pinipigilan siya ng leader nito na sinasabi na kailangan na daw nilang pumasok doon. At tumugon ang leader niya na hindi pa daw ito ang oras kung kaya't maghintay pa sila ng kaunti. At makikita ang pintuan ay kumalabog. At napasabi si Tangkun Baek na yon na daw ang signal niyang Master Jongryong na ikinagulat ng mga ito. At pagkatapos ay makikita ang ating bida na papalabas ng pinto na puno ang kasuotan ng dugo. At makikita ang mga mata ng ating bida na malamlam na. At mabilis siyang pabagsak sa lupa. Na ikinagulat ng leader ng Dogtreo at ni Doosobu na pinagmamasdan ang ating bida. At napasigaw ang mga ito na yang Master Lee Jongryong na makikita ang ating bida na bumagsak na nakataob sa lupa. At agad na nilapitan nila ito na hinahawakan ang ating bida ni Doosobu. At habang nakahiga sa lupa ang ating bida ay napaubo ito. At sinasabi ni Doosobu na sinusubukang tanggalin ang kasuotang ng ating bida na siya daw ay nagdurugo. At kailangan daw nila siyang gamutin kaagad. At biglang hinawakan ng ating bida ang kamay ni Doosobu. At napasabi ito na yang Master Jongryong. May malay ka na. At habang umuubo ito ay sinabi ng ating bida na hindi daw iyan dugo niya. At makikita ang madilim na pasukan. At sa looban nito ay makikita ang mga asasin na nakipagtulungan sa ating bida na inaalalayan si white-haired orangutan. At ang mga ito ay lumabas na. At napatingin si Doosobu sa mga ito na napatanong na papaano daw ito nangyari. At habang nakahiga sa lupa ang ating bida at umuubo na sinasabi na nagawa daw niya ang nararapat niyang gawin, hindi daw ba? At makikita na mataas na ang araw. At ang ating bida ay nakatingin sa looban ng kanyang kasuotan. Na makikita ang kanyang kalasag na sinasabi niya sa isip na mabuti na lang daw at suot niya ang Divine Dragon Scale Armor. At lumapit sa ating bida ang assassin ng Green Forest na sinabi nito na ang balita daw ay naipakalat na. Dagdag pa nito na maaaring may mga tao daw na mas malakas kaysa sa kanila na darating para sa kanya, kaya't maghanda na daw siya. At tumugon ang ating bida na sinabi na sinubukan daw nilang patayin sila, pero nailigtas daw niya ang buhay nila. Hindi pa daw niya natatanggap ang bayad para doon. At tumugon na sinabi nito na ano daw ang gusto niya. At sinabi ng ating bida na sila daw ay maging bahagi ng kanilang konboy. At nagulat na pinagpawisan ang mga ito na sinigaw na ano. At napailing ang tatlo na nakapikit na napasabi sa kanilang isip na ang taong ito daw ay talagang mangdurugas. At nakangiting nakakrus ang kamay na sinasabi niya na magpatuloy na daw ulit sila. At siya na daw ang magtuturo ulit ng daan. At makikita ang nagyelong kabundukan at nagpasya daw silang gamitin muli ang malalaking kalsada dahil na-expose naman na daw ang ruta. At dahil 12 na daw sila sa convoy, hindi na rin daw nila kailangang iwasan ang mga matao na lugar. At makikita ang isang grupo ng mga tao na sumisigaw na atakiin daw sila. Na nagkaroon daw sila ng ilang mga engkwentro sa mga tulisan at iba pang mga taong mangmang na umatake sa kanila. At ang ating bida at ang mga kasamahan niya ay makikita na nanlilisik kung mga tumingin. At makikita ang isang grupo ng mga nakatakip ng muka ay mga nakayuko. Na humihingi ng paumanhin. Ngunit hindi daw nila kinailangang gamitin ang kanilang mga espada para ipakita sa kanila ang kanilang lugar.
At sa ika-15 araw daw pagkatapos ng laban, nang umalis na ang Green Mountain Ghostly Blade. At sa wakas, nakarating na daw sila sa Murim Alliance. At pagkatapos ay makikita silang sakay na ng mga kabayo na papasok na sa malaking pintuan ng Murim Alliance. At makikita ang mga tao na sinasabi ng lalaki na yun daw ba si white-haired orangutan? Na makikita ito na bitbit ng kabayo. At sinabi pa ng mga ito na hindi daw ba't ang mga ito ay ang Dragon Phoenix Martial Competition na mga racing stars na humuli daw sa kanya, tama daw ba? At tumugon ang kausap nito na oo, pero ang ika-4 daw na yang master ng Dragon Escort Agency ang nagdala sa kanya dito ng ligtas. At makikitang bumukas ang pintuan. At isang matanda ang lumabas at sinabi nito na maligayang pagdating daw sa lahat. At mabilis na isinuntok ang kamao sa palad ng mga racing star at sinabi ni Duo Sobu na magbigay galang daw sa Law Enforcement Hallmaster. At binati din ni Duo Sobu ang ating bida habang silang dalawa ay nakasuntok ang kamao sa kanya-kanya nilang mga palad na sinabi na tanggapin daw ang kanilang pasasalamat sa pagtulong sa kanila na maisakatuparan ang misyon na ito. Okay. Ngayon daw ay ipapasa na niya ang target. Lumapit na yumuko ang ating bida kay white-haired orangutan na sinasabi nito sa kanya na mukhang dito na daw sila maghihiwalay ng landas. At humihingi daw siya ng paumanhin kung siya man ay naging basto sa kanya. At tumugon na sinabi sa kanya ni white-haired orangutan na nagawa daw niya ang kanyang layunin. At binabati daw niya siya. Dagdag pa nito na natiyak daw na naging bastos talaga siya. At pagkatapos ay sinabi pa niya sa pamamagitan ng sound transmission technique na kung naitago daw ba niya ng maayos ang mapa na iginuhit niya para sa kanya kagabi. At tumugon ang ating bida na sinabi pa niya sa pamamagitan ng sound transmission technique na nakatingin sa ating bida na dapat daw niyang mahanap ang pera kung pupunta siya sa tinandaan na lugar. At gumalang na tumugon ang ating bida na okay sige daw at gagamitin daw niya rin ng mabuti ang kasanayan na itinuro niya sa kanya. At pagkatapos ay makikita ang muka ni white-haired orangutan na nakatingin lang at walang masabi. At makikita na ito ay dinala na sa looban. At lumapit sa kanya ang Westlake Dog Trio na sinabi. Napapaalam na rin daw sila. At tumugon ang ating bida na okay. CJ. At mabilis na tumalikod ang mga ito habang sinasabi na kukunin daw nila ang kanilang bayad sa Hangzhou. Hanggang sa muli. At mabilis na lumabas ang mga racing star na tinatawag ang mga Westlake Dog Trio na ang mga ito ay napalingon. At gumalang ang mga ito na isinuntok ang kamao sa palad na sinasabi niyang Jogwang na kung hindi daw dahil sa kanila, hindi daw sila makararating dito ng ligtas. Salamat daw sa kanila. At sinabi ng mga ibang tao na nakakakita sa kanila na hindi daw ba't sila ang mga Westlake Trio. Bakit daw ang mga racing stars ay nagpapasalamat sa mga kriminal? Naiinis na naglalakad ang isa sa dog trio na sinasabi na parang hindi daw naman sila ganoon ka-close. Na dumaan sa harapan ni Battled Viper na sinabi nito na saglit lamang daw at siya ay sasama na sa kanilang umalis. At pagkatapos ay kumaway ito sa ating bida na sinabi na hanggang sa muli ika-4 na yang master. At naglalakad ang mga dog trio na sinasabi ng isa sa leader na sana daw siya ay tumugon man lang ng walang anuman. At tumugon ang leader na tumahimik daw ito na makikita na humahabol sa kanila si Battled Viper sa mga ito. At makikita ang ating bida na sila ay pinagmamasdan na sinsabi sa kanyang isip na dahil daw sila ay kriminal, nagiging maingat sila upang hindi masira ang magandang pangalan ng mga racing stars. At pagkatapos ay sinabi sa ating bida ni Duo Sobu na pumanhik na daw sila yang Master Jongryong. At makikita ang mga paa na sinasabi nito sa kanya na maganda daw ang ginawa niya. At sinabi pa sa ating bida na ikwento daw naman niya ang mga nangyari. Dagdag pa ng mga ito na bakit daw hindi na lang siya makihalubilo sa kanila. At tumugon ang ating bida na hindi na daw at okay lang daw siya doon. At biglang nagulat ang ating bida sa kanyang nakita. Ang nakita niya pala ay si Lady Soso na nakatingin sa kanya. At makikita ang araw na mataas na. At magkasama na ang ating bida at si Lady Soso na naglalakad. Na sinabi ng ating bida na hindi daw niya inaasahan na makita siya dito. At tumugon si Lady Soso na siya daw ay napagutusan na dalhin dito ang katawan ni Un Bobo kay Kufu. At makikita ang ating bida na nakatingin kay Lady Soso na sinabi na ganun daw ba. Na sinabi pa niya sa isip na si Nambuong Soso din daw pala ay isang martial artist sa Dragon Phoenix Martial Competition. Dagdag pa ng ating bida sa kanyang isip na pumipili daw ba sila ng mga racing stars batay sa kanilang hitsura.
Habang naglalakad sila ay nakita niya ang mga bandera na tinanong niya si Lady Soso na bakit daw ang daming mga escort agency dito. Natumugon sa kanya si Lady Soso at sinabi na narinig daw niya na ang Murim Alliance ay may malaking kahilingan para sa kanila. At nagtatakang sinabi ng ating bida na malaking kahilingan. Sinabi sa kanya ni Lady Soso na hindi daw siya sigurado sa mga detalye, pero kailangan daw nilang maipadala ang isang mahalagang bagay. At sa tingin daw niya, pipiliin daw nila ang 3 pinaka may karanasan na escort agencies. At mabilis na hinawakan ng ating bida ang kamay ni Lady Soso. At seryosong sinabi ng ating bida na Miss, na namumula ito na nakatingin sa kanya. At biglang nagulat na sinabi na bakit daw siya ay bigla na lang nagdadaklot ng kamay. Na makikita ang muka ng ating bida na namumula, hawak pa din ang kamay ni Lady Soso na sinabi niya na ang ibig lang daw niyang sabihin na Miss Honorary Escort. Na biglang sumimangot ang muka ni Lady Soso na nakatingin sa ating bida. At dito na po nagtatapos ang ika-61 kabanata.